everyone! Welcome to this vlog kung saan i-share ko how I handle my transition from Germany to America. First of all, I would like to introduce myself. My name is Rosel. At 7 years na ako dito sa Germany. 7 years na din akong operating room nurse sa isang hospital. Una sa lahat, bakit ba tayo aalis ng Germany? May mga reasons ako, pero na-realize ko siya at nag-start ako ng process for America when I was on my 3rd year here in Germany. Ni-ready naman na kami na mahirap talaga yung language at alam ko naman yun as in nung umalis ako ng Pilipinas, I was really looking forward to go to Germany and learn the language. Pero naramdaman ko yung bigat kasi yung job itself, sobrang nagre-require na siya ng a lot from you. And on top of that, the language, naramdaman ko na yung pressure. Ganito yung magiging ako as day goes by, parang hindi ako magiging fulfilled and at the same time, baka maging pabigat ako dun sa team or sa mga colleague ko na hindi naman yun yung ganun yung nakikita nila. Pero, yun yung nararamdaman mo nung time na yun. Pangalawa, parang nahihirapan akong makiconnect kahit na sobrang pait nila sa akin talaga. Kaya lang, you could have said something more with depth and with meaning. Kaya lang hindi mo ma-express. Sobrang impatient ako ng moment na yun. Bakit? Hindi ko nasabi yung ganito. Kaya hindi ko naiintindihan yung sinabi niya. Diba tayo? Passionate tayo sa work natin. Gusto natin maibigay yung best natin. Pero hindi natin magawa dahil dun sa language barrier. Third, siguro yung money din. Kung ganito yung sasahurin ko long term, baka hindi ko masustain yung mga goals. Yeah, those were the reasons. So I've decided to take another path. At bakit ba Amerika? Actually, hindi ko talaga pangarap yung Amerika, pero nakitaan ko ng potential nung sinashare ng mga friends ko yung experiences nila. And since I was also desperate to find another path, I took a leap of faith and took the process. Thank you, Lord, kasi naging smooth naman yung process. Though masyadong mahaba yung process na yon, inabot ng 4 years because of retrogression, pero naging smooth siya. Ngayong nasa transition na ako, na-resign na ako, at wala akong status ngayon sa Germany. Tambay, in short. Hindi rin siya ganun kasaya. Kasi hindi mo ma-enjoy yung lugar dahil ang dami mo inaasikasong papel. Kaya sobrang importante na mag-allot talaga ng time for the paper. Lalo na dun sa kind of people na ayaw ng paperwork. At ako yun. So, meron akong couple of weeks to finish everything. At so far, ang naka-cancel ko pa lang ay yung gym subscription ko, travel insurance ko na under German Tax Federation regulation na hindi na nila mako-cover kapag wala na akong German address. Third, yung O2 subscription ko, yung SMS, call, at internet, na-cancel ko na siya. Magiging active lang siya after a month. Na-cancel ko yung radio. Tapos, ano ba? Nakaka-overwhelm, diba? Yung tax return ko, ay nasikaso ko na siya. Though hindi kasi talaga ako maayos sa tax return. Kasi wala naman ako nakukuha talaga. Pero tinry ko yung years ng 2024 and 2025. So, may nakuha naman ako somehow. Pero parang halos even lang dahil nagbayad din ako sa tax fix. Kaya hindi na rin ako masyado nag-look forward to process my 2026. Though single kasi ako, kaya parang hindi siya talaga beneficial sa akin. Ano pa ba? So far, ang pending, yung AOK ko, yung health insurance ko, kasi hinihintay ko pa yung 1 week before my actual flight para makapag-register ako sa City Hall at mapasa ko sa kanila. Though, na heads up ko na sila na paalis na ako ng Germany, hindi ko na i-continue, tumawag ako sa kanila at sabi nila, wala naman na ako marireceive na bill. Pero syempre, kailangan pa rin daw nila ng paper. Yung mga Rentenversicherung ko, like VBL at Deutsche Rentenversicherung, tinawagan ko din sila, automatic naman daw yun. Though wala na akong makukuha from them kasi nag-lapse na yung 5 years, more than 5 years na ako sa Germany, makukuha ko na lang siya once I reached my pension age. Doon nila ako kukontakin. Paano kaya yun? Anyway, hindi ko na siya iisipin. Matagal pa siya.
Yeah, ano pa ba? Yung bank account, yung Sparkasse ko, ang sabi sa akin, just as long as you have enough amount or sufficient fund na makakaltasan nila, 'di ba merong binabayaran every month, hindi daw siya magsasara. So, I'm hoping na pwede ko siyang magamit sa Amerika, and from there, doon ko na lang ito transfer. Ang dami ko rin ginagawa for America, like securing an apartment, car, kasi so parang lahat ikaw na dito, wala akong masyadong iniisip. Parang pagpunta ko dito sa Germany, hi, meron na akong apartment na good for one person at sobrang mura kumpara ngayon sa presyo ng apartment na available sa pupuntahan ko sa Amerika. Parang, anong nangyari sa buhay? So, parang I feel so independent na ang dami pala dapat i-consider. Siguro overall, itong transition ko sa Germany, it requires a lot of effort and a lot of thinking kung paano mo magagawa siya in a short period of time. Like, kung paano mo makaklear yung apartment mo, kung ano yung strategy mo, will you give your stuff away, or will you bring it to America with you? Ang nangyari sa akin, wala akong masyadong gamit na na-accumulate. Lahat mga clutter lang. Pero yung mga stuff na importante, pinamigay ko din sa mga friends. Ang mga kinip ko lang yung mga gadgets, papers, and some clothes na gusto ko pa talaga. So, nag-send din ako ng isang balikbayan box para hindi ko na dalhin yung mga winter clothes ko. Na doon ko na lang din isa-sort from the Philippines kung ano yung mga gusto ko at kailangan kong dalhin sa Amerika. So, ngayon, uuwi ako ng 23 kilogram luggages lang. Yeah, and also, masyado siyang madami kung isang bultuhan. So, I suggest na mag-alat ng time to call insurances, subscriptions in one day, and then figure out kung kailan mo siya i-cancel some other days para hindi siya isahang upuan kasi sobrang dami niya. Lesson learned ko, sobrang tamad ko kasing umalis ng bahay na hindi ko na-realize, girl, ilang araw ka na lang dito and hindi mo nabigyan ng oras yung mga taong gusto mong for sure bigyan ng oras kapag nakaalis ka na dito, pero hindi mo siya magawa dahil sobrang overwhelming, sobrang dami niya. Para mabigyan ko ng talagang oras yung kung ano yung priority mo na ngayong araw na to. Like, ang mahalaga naman yung relationship na may iwan mo dito, na hindi mo na for sure mabibigyan ng oras kapag nasa ibang bansa ka na. At of course, yung mga papers na hindi mo na siya mahahabol pag nasa Pilipinas ka na, or it will require you a lot of money. Kasi wala ka ng phone na under Germany, hindi mo na sila matatawagan unless meron silang mga online chat na pwede mo silang reach out. Pero kapag wala, no chance. You have to spend money. So, yun lang. And a lot more details kung may gustong itake specific topic, baka pwede natin gawan ng iba pang video. But for now, ito muna siguro kasi sobrang dami niya, diba? Hindi ko nga alam kung meron siyang substance. But yeah, thank you so much for listening, and I hope there will be another video. And I am so looking forward in this vlog kasi gusto kong ma-capture, gusto kong ma-film kung paano yung transition ko from Germany to America. Kasi hindi ko siya nagawa before. So, gusto ko siyang gawin ngayon. At gusto ko makita yung progress, yung growth, yung hardship. Gusto ko siyang makwento. Thank you! Ciao!